ang nakalimutang presidente ng Republika ng Pilipinas. Taong 1901 nang sumuko si Emilio Aguinaldo sa mga Amerikano sa kanyang sariling headquarters sa Palanan, Isabela. Sumuko man ng presidente, nagpatuloy pa rin sa laban ang mga tauhan niya. Kaya ang tanong, sino ang namuno sa kanila? Sino ang pumalit kay Emilio Aguinaldo? Kilalanin natin si Miguel Malvar, ang forgotten president ng Republika ng Pilipinas. Si Miguel Malvar E. Carpio ay ipinanganak noong September 27, 1865 sa San Miguel, Santo Tomas, Batangas. Siya ang panganay na anak ni Maximo Malvar at Tiburcia Carpio. Lumaki sa isang mayaman na pamilya si Miguel. Kilala ang kanyang pamilya sa Batangas dahil sa kanilang generosity at kabutihang loob. Nag-aral si Miguel sa Santo Tomas at Tanawan Private School sa Batangas. Sa mga panahong iyon, ang Tanawan Private School ay pinapalakad ni Father Valerio Malabanan at kilala sa buong Batangas. Sa paaralan ding ito, naging classmate ni Miguel ang kanyang kapwa-revolusyonaryo na si Apolinario Mabini. Mayaman man ang kanyang pamilya, pinili ni Malvar na hindi na ituloy ang pag-aaral ng kolehiyo sa Maynila. Mas pinili niya ang simpleng pamumuhay. Siya ay naging magsasaka pagkatapos makabili ng lupa malapit sa Mount Makiling at nagtanim ng iba't ibang mga pananim tulad ng orange at sugarcane. Noong 1891, naging tiniente de barrio si Miguel sa kanilang bayan. Sa taong ding ito niya pinakasalan si Paula Maloles, isa ring kilalang personalidad sa kanila at naging kapitbahay niya sa Santo Tomas. Naging kaibigan niya si Dr. Jose Rizal at ang kapatid nitong si Saturnina Rizal. Pinahiram ni Saturnina ng 1,000 pesos si Miguel upang makasimula siya ng kanyang sariling negosyo. Ginamot din ni Dr. Jose Rizal ang bingot ng asawa ni Malvar. Sumabog ang revolusyon noong August 1896. Pero bago pa man magsimula ang revolusyon, miyembro na ng katipunan si Malvar. Sa mga panahong ito, nagkaalitan si Malvar at ang mga pulis sa kanila at nakuhang talunin ang isang maliit na Spanish group sa Talisay. Hinanap ng mga otoridad si Malvar kaya agad siyang nagtago sa Mount Makiling. Bata pa lang ay kilala na si Malvar dahil sa kanyang sipag at determinasyon. Seryoso siyang nakapokus sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Ang mga kalidad na ito ang naging dahilan kung bakit maraming nag-idolo kay Malvar. Umabot sa 70 na katao ang mga naging tagasunod ni Malvar. Noong 1897, kasama ang kanyang grupo at dala